Guys, voice over lang muna ito. Ginawa ko dahil ang intense ng eksena ni Lusheng. Kapag nagustuhan ninyo, ituloy natin ang mga susunod. Iniunat ni Lusheng ang kanyang kanang kamay patungo sa makisig at pinong binata. Dahan-daang bamuka ang kanyang mga daliri, at mula sa gitna ng kanyang palad ay namukadkad ang isang dalisay na puting liwanag. Noong una, hindi man lang iyon pinansin ng binatang may hawak na pulang battle blade. Ngunit sa isang kisap mata, sabay-sabay na sumikip at nanginig ang milyon-milyong maliliit na butas sa buong katawan nito. Hindi nito napigilan ang sarili. Kusang bumakas sa gwapo nitong mukha ang matinding takot. Nasaksihan na nito ang pinakamakukulay at pinakamatingkad na aurora sa malawak na kalangitan. Nakita na rin nito ang sabay-sabay na pagsabog ng 100 supernova. Ngunit wala ni isa sa mga liwanag na iyon ang nakapagparamdam sa kanya ng ganitong uri ng pangamba. Ngayon, isang simpleng sinag lamang ng puting liwanag ang nasa kanyang harapan, ngunit tila ba may kapangyarihan itong wasakin ang lahat. Hindi naman iyon masyadong nakakasilaw. Subalit napakalakas at napakabigat ng presensya nito. Walang anumang bagay ang tila kayang hamarang sa daraanan nito. Dahil sa likas na reaksyon ng katawan, mabilis na itinaas ng pinong binata ang battle blade na hawak niya. Kasabay nito, isang nakakasilaw na liwanag ng Los ang biglang sumiklab mula sa kanyang katawan. Ang liwanag ay naging isang malawak na alon na kulay pula, na parang dadahuyong at tatabon sa buong kalawakan. Mabilis itong nagsama-sama at tumigas, hanggang sa maging isang malakristal na anyo. Para itong isang napakagandang obra maestra, isang napakatibay na composite shield na maingat na ginawa ng isang mahusay na artesano. Patong-patong nitong binalot ang katawan ng binata upang protektahan siya, ngunit nakalulungkot. Sa mismong sandaling matatapos na sana ang depensang iyon, walang awang dumating ang puting liwanag at winasak ito. Ang dalisay na puting liwanag ay tila isang bulalakaw na bumabagsak mula sa langit. Para rin itong isang matalim na palasong walang anumang makapipigil. Marahas nitong binasag ang mga pulang kristal at patuloy na sumulong na may lakas na katulad ng isang rumaragasang ipoypo. Crack, crack, crack. Sunod-sunod na umalangaw ang malinaw at matutulis na tunog ng pagkabasag. Walang nagawa ang binata kundi panuurin ang puting liwanag na mabilis na lumalaki sa kanyang paningin. Mahigpit niyang hinawakan ang battle axe gamit ang dalawang kamay. Kumunat ang kanyang mukha sa matinding tensyon habang mabilis niya itong itinaas upang protektahan ang kanyang mukha. Klang! Isang nanginginig na tunog ng banggaan ang umalangaw. Hindi lamang iyon tumama sa kanyang pandinig. Para bang ang tunog mismo ay tumagos at umugas sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos, biglang naglaho ng walang anumang bakas ang pula at puting liwanag sa kanyang harapan. Isang maputi at walang kapintasang palad ang tahimik na lumutang ilang pulgada lamang mula sa kanyang mga mata. Napakaganda at napakaperpekto ng hugis nito, na para bang mismong kalangitan ang humubog rito. Pagkaraan ng ilang sandali, marahan itong umurong. Nanatiling tulala ang pinong binata. Bahagya niyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Lusheng. Matangkad at maringal na nakatayo si Lusheng sa kanyang harapan. Para siyang isang Diyos na nakatayo sa mataas na kalangitan, kalmadong nakatingin sa isang mortal na nasa ibaba. Pagkatapos ay muling ibinaling ng binata ang kanyang tingin sa pulang battle axe na hawak niya. Sa sobrang pagkagulat, napansin niyang nagsisimula ng kumalat mula sa dulo ng talim ang isang kumpol ng mga bitik na kahawig ng sapot ng gagamba. Kitang-kita ng kanyang mga mata, ang bawat bitik. Nang makita niya ang mga iyon, biglang nanlaki ang kanyang mga mata na para bang natusok ng karayom. Mabilis na lumiit at sumikip ang kanyang mga balintataw. Ito, natahimik siya, hindi makapaniwala ang kanyang mukha, at malinaw na hindi pa rin niya matanggap ang kanyang nasaksihan. Ngunit hindi siya binigyan ni Lusheng ng sapat na oras upang makabawi mula sa pagkabigla. Kalmadong nagtanong si Lusheng, ibig bang sabihin nito, nakapasa na ako sa yugtong ito? Oo, syempre, nakapasa ka. Automatikong sumagot ang tagapangasiwang nagngangalang Chi. Bakas pa rin sa kanyang mukha ang pagdududa at pagkabigla. Ngunit mabilis niyang inayos ang kanyang emosyon. Naging seryoso ang kanyang mukha habang sinabi niya kay Lusheng, magpatuloy ka. Nasa unahan lamang ang ikalawang yugto. Sige. Tumango si Lusheng. Ngunit bago siya umalis, hindi niya napigil ang magtanong.
Kung ganoon, ilang pagsubok ba ang kailangang malampasan ng isang tao upang matanggap sa academy? Isa lamang. Mapait na ngumiti si Chi bago nagpatuloy. Basta makuha mo ang pagsang-ayon naming mga senior student at maipasa mo ang entrance trial na ito, opisyal ka nang tatanggapin. Sa katunayan, maaari ka nang umatras sa selection process ngayon mismo. Gayunpaman, habang mas maraming yugto ang nalalampasan mo, mas malaki rin ang mga gantimpalang matatanggap mo kapag opisyal ka nang nakapasok. Kaya iminumungkahi kung magpatuloy ka hanggang sa tuluyan ka nang maubusan ng lakas. Tutal, para sa karamihan ng mga tao, ang entrance selection na ito na marahil ang nag-iisang pagkakataong makukuha nila sa buong buhay nila. Maraming mahalagang impormasyong ibinunyag ang sinabi ni Chi. Ngunit isang termino ang agad na napansin ni Lu Sheng. Senior students. Bahagyang kumitid ang mga mata ni Lu Sheng. Ang lahat ba ng gatekeeper sa Celestial Throne selection na ito ay mga upperclassmen mula sa academy? Nag-isip sandali si Chi bago sumagot. Hindi lahat. Tumalikod siya at nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi ko maaaring sabihin sa iyo ang napakaraming detalye. Makikita at mauunawaan mo rin ang lahat kapag nakarating ka roon. Isa lamang ang kailangan mong tandaan. Kapag nakaharap mo ang isang gatekeeper, gawin mo ang lahat ng iyong makakaya upang talunin o patayin siya. Naging malalim ang tingin ni Lu Sheng, na para bang may unti-unti na siyang nauunawaan sa likod ng mga salita ni Chi. Hindi na siya nagtanong pa. Bahagya lamang siyang tumanggo kay Chi bago muling nagpatuloy sa paglalakad papasok sa walang hanggang kalawakan. Ngunit nang malapit na siyang tuluyang makaalis sa lugar, tila may biglang naalala si Chi, ang pinong binatang nasa likuran niya. Agad itong sumigaw. Sandali, huminto si Lu Sheng at bahagyang ibinaling ang kanyang ulo. Huminga ng marahan si Chi. Naging time ang kanyang mukha at mabigat ang kanyang tono nang magtanong siya. Kung ganoon, ikaw ba si Dilis? Bahagyang gumalaw ang sulok ng bibig ni Lu Sheng. Umiling siya ng marahan. Hindi. Pagkasabi niyon, mabilis na naging isang maliit na itim na tuldok ang kanyang figure. Sa isang kisap mata, naglaho siya sa malayo. Nanigas si Chi sa kinatatayuan niya. Halatang hindi niya inaasahan ang sagot ni Lu Sheng. Matagal niyang tinitigan ang direksyong pinaglahuan nito. Pabalik-balik ang pagkalito sa kanyang mukha habang tuluyan siyang nawawala sa malalim na pag-iisip. Samantala, matapos maglakad ni Lu Sheng ng kaunting distansya, isang maliit na asul na liwanag ang biglang lumitaw sa kanyang paningin. Habang papalapit siya, mabilis ding lumalaki ang asul na liwanag. Hindi nagtagal, isang asul na portal na mahigit 10 metro ang taas ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang gitna nito ay umiikot na parang isang dambuhalang vortex. Imposibleng makita kung ano ang nasa kabilang panig. Gayunpaman, mayroon ng hinala si Lu Sheng. Malamang, ito ang tinutukoy ni Chi na pasukan patungo sa ikalawang round ng selection process. Walang dahilan si Lu Sheng upang mag-atubili. Humakbang siya at diretsyong pumasok sa loob ng light gate. Sa loob ng isang napakaikling sandali, tila umikot ang kanyang paningin at nawala ang direksyon ng kanyang katawan. Kasunod nito, isang bahagyang pakiramdam ng panganib ang gumapang sa kanyang pandama. Roar! Sa mismong sandaling lumabas siya mula sa light gate, isang kakaiba at nakapangangilabot na dagandong ang sumabog sa kanyang pandinig. Sa kanyang harapan, ang halos walang hanggang kalawakan ay pawn ng isang napakakapal na aura ng pagkabulok, pagkalanta, at kamatayan. Napakasinson ng aura na para bang unti-unti na itong tumitigas at nagiging isang pisikal na bagay. Namuo ito bilang isang malapot at maputik na itim na hamog. Marahas na umalimbakay ang itim na hamog. Mula sa kailaliman nito, isang dambuhala, baluktot, at nakapangangilabot na figure ang biglang sumugod kay Lu Sheng. Boom! Sa isang iglap, nilamon ng lumaragas ang itim na hamog ang figurang nakatayo sa harap ng light gate. Napakasama at napakalakas ng aura ng Dark Side Universe. Halos tinain at inagnes nito ang mismong kawalan, hanggang sa magmukha ang espasyo na isang punit-punit at butas-butas na lambat. Marahas na yumanig ang asul na light gate. Sa tindi ng pagragasa ng itim na hamog, tila anumang sandali ay babagsak at madudurog iyon. Hinaranggan ng dambuhala at baluktot na katawan ng itim na anino ang buong asul na light gate. Sa mukha nitong halos imposibleng ilarawan, daan-daang mata na magkakaiba ang laki at kulay ang mabilis na gumagalaw sa lahat ng direksyon.
Sa bawat mata nito ay patuloy na lumilitaw ang kabaliwan, bangis, kalupitan, paniniil, at tusong kasamaan. Bilang isang lingkod ng dakila at marangal na Lord of Shadows, bigla itong dinakip habang nagpapahinga at ikinulong sa espasyong ito. Nilamon ng takot, pagkataranta, at nag-aalab na galit ang isipan nito. Ngayon, wala nang natira sa puso nito kundi ang dalisay na pagnanasa para sa pagkawasak at walang awang pagpatay. Higit sa lahat, naghahanap ito ng isang target. Isang nilalang na maaari nitong pagbuntungan ng lahat ng nagngangalit na emosyon sa loob nito. At ngayon, sa wakas ay dumating na ang target na iyon. Hindi mabilang na dilang kahugis ng mga galame ang lumabas mula sa baluktot na bibig ng anino. Sabik nitong dinilaan ang sarili nitong mga labi. Nakatuon ang lahat ng mata nito sa lugar kung saan tumilapon ang mananalakay matapos nitong isagawa ang biglaang pag-ambush. Ang bawat matang nakakalat sa buong katawan nito ay kumislap sa pinaghalong kalupitan at matinding kasiyahan. Isang hindi maunawa ang ungol, na karaniwang nagmumula sa mga halimaw ng Darkside Universe, ang lumabas mula sa bibig nito. Unti-unting hamaba at lumawak ang baluktot nitong katawan. Mula rito, hindi mabilang na matinik at kasuklam-suklam na galami ang umunat patungo sa lugar kung saan marahas na umiikot ang itim na hamog. Sa ngalan ng kaluwalhatian ng Lord of Shadows, isinumpa nitong pahihirapan nito ang malas na mananalakay at papatayin habang sumisigaw sa matinding sakit. Nagsama-sama ang hindi mabilang na galame at naghabi ng isang dambuhalang itim na lambat sa gitna ng kawalan. Tinagos nito ang patong-patong na rumaragas ang itim na hamog. Para itong isang napakalaking lambat na mabilis na inihagis upang hulihin ang bumabagsak na salarin na nakatago sa kailaliman ng kadiliman. Ngunit sa mismong sandaling malapit ng sakmalin ng dambuhalang itim na lambat ang bumabagsak na mananalakay, biglang huminto ang umiikot na itim na hamog. Sa isang iglap, naging ganap itong tahimik, kakaiba, at nakapanghihilakbot. Natigilan sandali ang baluktot na anino. Hindi pa nito nauunawaan kung ano ang nangyayari nang, sa sumunod na segundo, nasaksihan ng daan-daang malabo at masasamang mata nito ang mahinahong itim na hamog na biglang lumawak. Para itong isang dambuhalang itim na bula na mabilis na pinupuno ng hangin. Patuloy itong lumaki, palaki ng palaki, hanggang sa, boom! Sumabog palabas ang nakapangangilabot na mga alon ng enerhiya. Ang hindi nakikitang shockwaves ay humarurot sa buong kalawakan, dinudurog at tinataboy ang lahat ng madaanan nito. Puti, dalisay na puti, walang hanggang kaputian. Sa iisang sandaling iyon, sabay-sabay na nanlaki ang lahat ng mata ng baluktot na itim na anino. Ang buong kadilimang nasa sakop ng paningin nito ay lubusang nabura sa isang iglap. Wala nang ibang natira, tanging isang nakakabulag at dalisay na puting liwanag. Sa ilalim ng puting liwanag na iyon, hindi na nakayanan ng katawan nito ang napakatinding presyon. Nagsimula itong matuno. Ang mga galame na nakaunat mula sa katawan nito ay sunod-sunod na napigtas sa ilalim ng puting liwanag. Isa-isa silang natunaw at naglaho. Isang matinis at ng matinding paghihirap na sigaw ang kusang sumabog mula sa bibig nito. Dahil sa sukdulang takot, mabilis itong umatras. Sa sandaling iyon, naramdaman nito ang aura na nagmumula sa puting liwanag sa kanyang harapan. Napakalawak, napakalakas, at kasindek-sindek. Isang aura na kasing lawak at kasing nakakatakot ng presensya ng dakilang Lord of Shadows. Nang inig ang bawat himaymay ng katawan nito. Sa desperasyon, tinangkapan nitong isiksik ang katawan nito sa loob ng asul na light gate na nasa likuran. Kumulubot ang baluktot na anino at desperadong nagsiksik sa isang sulok. Para itong isang bantan ng basura na sapilitang pinupuwersa sa loob ng isang napakaliit na espasyo. At mula sa kailaliman ng dalisay na puting liwanag, unti-unting nabuo ang isang figure. Kalmadong nagsalita ang isang tinig. Kaya pala, ang ikalawang yugto ng selection ay isa talagang alien beast.